Amen. So mga kapatid, tayo po ang ating pagninilayan ngayong gabi dito sa bansang Pilipinas at sa araw naman dyan sa ating mga kapatid yan. Ay ito po kukunin natin sa Galatians chapter 5, verse 16. Ang sabi nga po dito, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng ating kanyang salita. Tunay nga po mga kapatid na minsan ang atin pong buhay andun lagi dahil andito pa po tayo na kung saan naninirahan sa pansamantalang tirahan natin, andun nga po na kung saan ay tayo po ang ating pinakang kalaban ay ang atin mismong mga sarili. Kaya ano nga po baga ang ating makikita dito? Yung biblical prescription on how to defeat the flesh. Ano po? Paano daw po natin mapaglalabanan ang mismong ating mga sarili o ang ating laman, ano? Meron po itong subtitle, hindi ko na lang po isinulat. Sabi nga po dito, Winning the Battle from the Inside Out. Ano? Kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga pagsubok, mga bagay na kung saan ay atin pong nararanasan habang tayo andito pa sa mundong ito. Ano po? Sabi nga po, tayo nga po ay ang mga worst enemy po mismo natin mga tayo as a person is our flesh. Ano? Ang ating pinakang minsan ang ating daw pong worst enemy o talagang ating kaaway mismong mga sarili natin. Ano po? Kaya nga po ito nga po kasi dahil ang ating pong laman ay temporal. Na kaya ang gusto nito ay mga bagay na temporal din po. Ano? May mga bagay na gusto nating magpakasabi nga ni Pablo, gusto kong manggawin yung ganung bagay pero hindi ko magawa. Ano po? Dahil andun nga po ng bagay na andito pa tayo sa mga tira pa rin po tayo sa lugar na kung saan ay mga temporal na na ating kinalalagyan. Ano po? Kaya nga po ang sabi dito ay andun din po, we need to take control of our flesh. Ano? Dahil ang ating ito yung kumbaga sa pagiging temporal po natin, ito ang gustong-gusto ng kaaway at alam ng kaaway kung saan tayo mahina at doon tayo talagang susubukin niya. So we need to take control of our flesh. In every situation of our life, sa bawat sitwasyon ng buhay po natin, the most important we need is the Word of God. Wala po tayong kailangang gawin kundi ang salita ng Diyos. We are here para po sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, yung binhi ng salitang yun ng ating Panginoon na andito na sa puso natin, pag-ibayuhin pa at lalo natin i-cultivate. Kaya nga sabi nga po dito in every situation, sa bawat in our life, the most important we need is the Word of God. Kasi sabi nga po dito ng ating Panginoong Hesus sa sa John 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito gagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Walang iba ang salita ng ating Panginoon. Kaya yun po ay napakahalaga na kung saan ay napakaimportante na sa atin pong bilang mananampalataya at tayo nga po ay patuloy ng nakaangkla sa Kanya, kailangan nga po natin ang salita ng ating Panginoon. Ano? Dahil ito po ay punong-puno ng buhay. Sabi nga po dito sa ayun mismo sinabi ng ating Panginoon ano, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito na magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Which is very true po naman. Talagang totoo na kung sa bawat kataga, titik na kung sa ating natutunghayan, nababasa ay talagang ang kapangyarihan nito ay sumasa atin. Ano po? Sabi nga po dito ay punong-puno ng buhay at ang gusto ng ating Panginoon sa kanyang mga anak ay tayo ay pagpalain. Hindi po gusto ng Panginoon na tayo magkasakit, magkaproblema, magkaroon ng sakuna, mga bagay na kung saan hindi po. Dahil ang gusto ng plano ng ating Panginoon ay mabuti. 'Di ba? Sabi nga po sa Jeremiah 29:11 ano, na laging tinitingnan, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you." Ano? Plans to give you hope in the future. Ano? Kaya po yun kaya nga po, minsan nga lang po, because people of lack of knowledge, dahil sa kakulangan ng kaalaman, marami ang napapahamak. Kaya yung katawiran na gusto ng ating Panginoon sa buhay po natin, hindi natin magawa. Bakit nga po? Kasi kulang nga po tayo sa kaalaman. Wala pang, yung kumbaga kulang tayo sa passion, sa para makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Na kung sa siya mismo ang nagsasabi na kung sa sinasabi ko sa inyo ay espiritu, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Di po ba? Kaya yun po ang dapat nating makita. So, ano po ba yung mga biblical principle na sinasabi po natin dito na how to defeat the flesh? Unang-una, we must deny ourselves. Kalimutan natin ang ating mga sarili at mismong sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 16:24. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino mang sino mang sumunod sa akin, sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Di po ba
Doon na andun nga po na kung saan ay dahil nga po sa akin po sitwasyon, dahil ako nga po ay, almost 24 years na sa ministry, ay talaga nga at nakakumit na sa kanya dahil alam ko po na kung sa sitwasyon na kung sa itinawag niya ako. Dahil nung una may struggle, na andun ang pagtatanong, na andun ang pagsasalita ng bakit, pero habang lumalaon mga kapatid, pinakikita ng Panginoon na siya ay buhay na Diyos. Pinakikita ng Diyos na siya ay naritong hindi niya ako iniiwan ni pinababayaan. Kaya po bless natin dahil tayo merong ganitong gawain na nagpapakita sa atin. Ano, ating kalimutan na daw po natin ang ating mga sarili. Parang sabihin ng iba, ang hirap naman po nun na talagang susunod, pero hindi po. Mabibigo kung tunay na ating pagsunod natin sa ating Panginoon ay andun na yung totally surrender ang ating mga sarili para sa kapanawagan ng ating Panginoon sa salita niyang ito. Deny ourselves, kalimutan ng ating mga sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Yung krus na yon na kung sa'y pasanin natin, kasama natin ang ating Panginoon. Sabi nga ko nga po, no, ako nga po last Christmas ay, isa sa mga bagay na kung saan ay ako'y naka-experience nga po ng vertigo, 3 days na nakahiga, na kung saan ay, talagang paikot-ikot nakahiga ka pero umiikot yung paningin mo at nung panahong yun lagi yung sinasabi, "Lord, nahilo ako, Lord masakit." Alam mo yun, ako'y nahihilo pero napapangiti ako. Alam mo sinasabi ni God, "Anak, kasama mo ako, hindi kita iniiwan." 'Pag narinig niyo yung tinig ng ating Panginoon, para bang, kung sa'y nakakaramdam ka ng, sakit, hilo, pero yung sa in your innermost masaya ka dahil narinig mo, "Anak, kasama mo ako." 'Di ba sabi nga po sa hirap at ginhawa kasama natin ang ating Panginoon. At lagi ko nga pong naaalala yung footprint in the sun na kung saan ay illustration na kung saan nung una ay 4 ang mga paa, pero nung malaon ay 2 na lang na humahakbang dahil ang Diyos ang kasama natin at tayo'y karga-kargaan po. So, yun po yung kailangan po natin na kung saan ay sumunod sa ating Panginoon, limutin ang ating mga sarili, mga kapatid. Another thing ay sabi nga po dito ay, kung saan ay sabi nga po dito pangalawa ay, "Crucify the flesh and its desire." Ano, sabi ni Pablo sa taga-Galatia, "At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo o likas silang pagkatao kasama ang, masasamang pita nito." 'Di po baga? Kaya nga po ito isang bagay na kung saan ay pinakikita sa atin. Atin na daw pong i-crucify, atin na daw po ipako ang lamang ito at ang ating mga hangarin mga kapatid, na kung saan ay ipinakikita sa salita ng ating Panginoon. Sabi, "The Lord can only empower us kung bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon kung susunod lang tayo sa kanyang mga, ipinag-uutos sa atin at yun naman pinag-uutos niya hindi mahirap." Ano po, kaya nga po sabi baga yung ating total submission sa ating Panginoon, yung explicit obedient, yung agarang pagsunod sa ginagawa sa gusto ng ating Panginoon sa bawat isa. Sabi nga po dito, kung hindi tayo titigil ng pagkakasala, sabi, but if we cannot stop sinning, di tayo susunod sa simpleng atas o utos ng ating Panginoon, paano tayo mabibigyan na? Paano tayo mai-empower ng ating Diyos, ng ating Panginoon? Ano? Kaya nga po, ang aking, ako po'y natutuwa kasi yun pong mga nakaraang sa akin pong pagme-meditate, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Dahil yung kumbagang, minsan sabi nga po dun sa sulat ng ni Amos, Book of Amos na kung saan ay sabi, "Ang Diyos ay hindi gumagawa ng hindi niya muna ipinaalam sa kanyang mga lingkod." Ano po, so yun po ay isang bagay na kung saan ay lagi ko na nga po yung, naririnig nung una sa mga pag-meditation ko noon at dumating po nitong lately na sabi nga po dito, paulit-ulit yan si God, na kung sa aking devotion, "Anak, basahin mo ito." Sabi niya ganyan, lagi siyang ganyan, "Anak, basahin mo ito." Lately daw kung saan ay sinabi nga ni Amos, ang Diyos ay hindi gumagawa ng hindi niya ipinakikaalam sa kanyang mga, lingkod at mga propeta. Dumating yung pagkakataon na sabi laging paulit-ulit sa aking meditation, sa aking devotion, maging handa. Sabi dito sa unang Korinto chapter 16:13, "Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo gawin niyong may pag-ibig." Alam ba ninyo nung ako'y dito nung malay na dito lang, nung bang Monday, meron po kaming, kumbaga'y prayer pa and fasting ng aking dito po sa aming division. Ilan po kaming pastor na kung saan ay nag-aayuno po kami mula 9:00 hanggang 12:00, wala po kaming breakfast nun.
Nag-atas po ako dahil ako nga po ay, merong pinapayo rin na simbahan, meron po kaming kalooban ng Panginoon, provision ni Lord, nakakaupa ng isang maliit na lugar. Winelcome ko po first time, sabi ko, "Sige po, dito po tayo mag-prayer and fasting sa akin pong, sa atin pong bubuksang, gawain dito po sa isang barangay dito sa nearby town." Ano po, sabi ko, inatasan ko yung aking bina-Bible study, na kung saan puwedeng pa-assist, puwedeng gano'n ang gawin, puwedeng ganito, na kung saan ay, magdala ng tubig, ganito. Aba, bigla akong binitiwan, may nagsabi sa'kin, hindi na po kami ate ng Bible study. Hindi po kami nabe-bless. Hindi po kami kumbaga'y kung kailan mo kailangan, ay saado naman na kung saan ay andun sila nagsasabi, "Hindi na po ako nabi-bless sa inyong sa aming ano, lagi po kasi kaming busy, ang dami namin lagi." Alam mo naman yung pinagbibisihan yung araw-araw routine work, alabahin, kumbaga ay sila po ang pinagkukunan minsan ay yung, pagwe-wedding. So, hindi ko muna mapasansala yun, hindi ko masabi na ano 'to, lalaman ka naman, kumbaga yun lang kanilang minsan resource. Pero kung sa harapan ng ating Panginoon hindi yun tama, 'di po ba? Kaya lang ay talagang, sinasabi nga namin na kung saan ay hindi tama, "Pastora, ano naman gagamitin namin, eh, dito lang naman kami kumuha ng kahit paano pambiling ganito, gano'n." Oo nga naman. So ang nangyari yun, eh, talagang ako iniwan. Walang umassist, pero salamat sa Panginoon. Doon sa lugar na yun may nagbukas ng kung saan ay dahil ayuno kami, ang kailangan po namin ay pagka nag-break kami, magbe-break kami, pero nagdala na ako ng ilang gamit na gagamitin, bumili na ako ng tinapay, at buti na lang may nagbukas ng bago ako'y natutuwa kay God. Dahil hindi niya talaga ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Yoon na malapit lang dun sa area na kung saan, merong nagbukas ng tindahang kainan, ay sabi ko, "Kung puwede po bagang mag-order ako ng gano'ng taong kakain ng lugaw." Kasi magbe-break kami 'pag gano'ng break ay kailangan ay light na lamang ang aming kakainin, sopas or lugaw. Ay opo, sige po. Sige kami na lang ang magdadala doon. Pati yung tubig kailangan may tubig habang kami po ay nag-aantay ng para hindi yung sa break kasi fasting pero puwedeng uminom ng tubig. Andun malapit lang dineliver na din. Lord salamat. May nag-akusa sa akin, alam niyo po minsan mga kapatid, 'pag tayo po ay dumadaan sa mga persecution and trials, minsan magpasalamat po tayo sa Panginoon, may kapalit po yun. Ibibigay po sa atin ng Panginoon. Kaya po kung ako man ay hinusgahan ng kung sino man, ay ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon, "Lord, may biyaya ka." At yun po naman ay lagi namang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya po ako'y naaawa na kapag sa mga nag-aakusa, nagpe-persecute kasi sabihin ng Panginoon, "Anak, sa pinakikita ng ating Panginoon lagi yon sa pagme-meditate kung tayo po laging nag-aaral ng devotion, papakita ng Panginoon na kung saan ay sinasabi niya, "Anak, wala sino man ang puwedeng sumaling sa aking mga lingkod. Don't touch my anointed one." Kung alam mo na kung saan ginagawa mo yung dapat naging pinagagawa sa ng Panginoon, "The revenge is mine," sasabihin ng Panginoon. Ano po, kaya ayun po, sabi nga po, "Crucify the flesh and its desire." At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita. Ano po, sabi nga po dito, another thing na kung paano nga po natin biblical prescription how to defeat the flesh, live for God's cause. Mamuhay tayo mula sa ating Panginoon. Ano po, Galatians 2:20, "I have been crucified with Christ." Ako ay napakong kasama ni Kristo, sabi ni Pablo. Ano po, hindi na ako nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya tingnan po natin itong mga bagay na itong salita ng ating Panginoon na magpapalakas sa atin mga kapatid. Kung tayo ay tumatapat, tumusunod sa ating Panginoon, hindi po tayo iiwan at nakakahabag lang po sa mga tao na kung saan sa mga kapatid mo ginagawa mo yung effort na sila'y maakay sa harapan ng Panginoon pero andun nga po na yung binhi ng salita na aagaw ng kaaway. Kaya nga po naituro ko na sa kanila yung binhi na nalaglag sa batuhan, sa tabing daan, sa dawagan, ay gano'n pa rin po na ay paliwanag hindi pa rin po nila nakuha. Kaya sorry na lang po, pagka gano'n sabi nga ng ating Panginoon, "Ipahayag mo ang salita ko at wala kang pananagutan, ngunit kung di mo ipapahayag, ay pananagutan mo 'yun." Kaya tayo po na kung sa mga tinawag ng ating Panginoon, ay talagang magkaroon po tayo ng patuloy na pakikipagnig sa ating Panginoon para malinaw nating makita ang naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So mamuhay po tayo na kung kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ano, kagaya ng sinasabing ito ni Pablo, "I have been crucified with Christ, and I no longer live.
Ako ay napakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay ngayon. Sabi nga po dito, ang buhay na meron ako ay bagong buhay na kung saan dito sa katawang ito, I live by faith, in the Son of God, who loved me and gave Himself to me. Di ba? Inialin ng Diyos ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin. Kaya mamuhay po tayo ng ayon sa naisin ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, live for God's grace, dead to self and sin. Mamatay na tayo sa ating sarili at sa mga kasalanan. Makita sa atin, manifest Christ through us and live for Christ. Sabi nga po, this is a continuous daily process. Dire-diretso po ito. Kasi nga po, andun nga po na kung saan ay tayo po, kailangan po natin na kung saan ay patuloy natin, wag po tayong manlamig. I'm so blessed sa atin pong prayer, ito pong online na ito, itong kumbaga itong ating panalangin ito na nagpapatuloy at nagpapatuloy. Ito nga yun, at dito pagka lagi nga pong nananalangin, nag-aababasa ng salita ng Diyos, mamamatay talaga tayo sa ating sarili at yung conviction na tayo hindi na magkasala, andun po. Makikita na nga po sa atin ang ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Wag lang tayong bibitaw at padadaig sa mga pagsubok. Sabi ko nga, pag dumadating ang pagsubok, magalak po tayo dahil merong kapalit niya ibibigay ang ating Panginoon. Another thing, letter D, biblical prescription, mga prinsipyo ng ating Panginoon biblically, offer ourselves to God, total surrender in daily basis. Ano po? Andun nga po na kung saan ay lagi po nating ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon. Kaya yun po yung paanyaya ni Pablo sa Roma 12. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Di po ba? Nasa karunya yung paggising natin sa umaga, Panginoon, ito po yung buhay ko. Salamat, binigyang hininga, may breath pa rin. Andun na kung saan ipaanyaya, na kung saan ipinakikita. Kaya kung ibibigay natin, isusurrender natin lahat sa Kanya, ay andun na nga kung saan ay ito po ang atas na kung saan gusto sa atin ng ating Panginoon. Another thing, biblical prescription, how to defeat the flesh, be a slave of righteousness. Tayo po andun na kung saan ay sa maging yung katwiran ay manahan po sa atin. Not allowing any part of our body to be used by the enemy na kung saan ay to commit sin. Not allowing any part, yung mga matang yan, yung mga labing yan, yung mga kamay na yan, yung paang yan, saan dinadala yung mga paang yan, yung mga labing yan, kung saan ay maano po baga ang mga pananalita natin. Sabi nga po, our life is for God's use only. Alalahanin po natin, tayo tinawag ng ating Panginoon, tayo mga anak niya, kaya dapat yung buhay na yan ay maging kagamit-gamit lamang po sa ating Panginoon. Ayun, kaya nga po maging alipin po tayo ng katwiran. Be a slave of righteousness. Letter next, live in holiness. Mamuhay na tayo sa katwiran at kabanalan. This is our God divine calling to all His people. Yamang sabi sa unang Pedro 1, 15-16, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakanbanal. Ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sabi nung hirap naman magpakabanal, ang daming temptation. Pero kung tayo nga po ay lagi nakaangkla sa Panginoon, mapagtatagumpayan po natin yan mga kapatid. Dahil ito po ang calling sa atin ng ating Diyos. Na kung saan tayo ay mamuhay na may katwiran at kabanalan sa harapan ng tao at harapan ng ating Panginoon. Another thing, sabi nga po dito, live in holiness. Another thing ay pursue Christ likeness. Our ultimate destiny ay maging kagaya ng ating Panginoon. Sapagkat sa mula't mula pa'y Roma 8:29, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. So, pursue Christ likeness. Kaya nga po, sabi nga po dito ay kung saan ay andun na kung saan ay sinabi nga po dito na pinakikita na kung saan ay maging kagaya nga po tayo ng ating Panginoon. Kaya ito po yung ating dapat makita na kung saan ay yung ultimate destiny natin ay mamuhay ng gaya ni Jesus, who defeat the enemy. Siya yung kumalaban sa kaaway natin so we can deliver other
from bondage of sin para tayo maging instrumento din po ng ating Panginoon na makalaya din po ang ating kapwa sa bondage of sin. Ano po mga kapatid? Kaya ito po yung dapat po nating makita. Yung kumbaga sabi nga po dito ay by the way, dito din po sa sinabi niyang ako, may nakakaligtaan lang po ako dito sa live in holiness, live in holiness, ito yung divine calling sa atin ng ating Panginoon. Ano, sabi nga po dito sa unang Pedro na ito yamang ang Diyos ang humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Sabi nga po dito, this is an ultimate goal to live in life. Ano, ito po yung pinakang ultimate na layunin para tayo mamuhay dito sa mundong ito. Holy, maging banal before God. Holiness is not tolerate any sin. If we walk in holiness, we can walk in spirit. Ano po? Sabi nga po dito, holiness and righteousness, ayun po ay, andun nga po na inseparable. Magkaano po yan? Magkasama yan. If we live in holiness, then we are living in a righteous life. Kasi sinabi po yun na din po sa Hebrew 12:14. Sabi din nga po doon, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang kapwa. Sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So yun po, ito lang po yung inihahabol ko lang po din mabuhay tayo na may katwiran at kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Dahil yun naman po ang atas ng ating Panginoon. Ayan, pursue Christ-likeness. Hanahisin natin na maging kagaya ng ating Panginoon. Dahil ito nga po yung ating kahahantungan, our ultimate destiny pagdating ng panahon. And then, andito po, sabi nga po dito, i-prioritize daw po natin. Prioritizing, unahin daw po natin ang mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Things that really matter to God ay yung atin nga po na kung saan ay yung ating i-cultivate lagi ang pakikinig sa ating Panginoon, pakikipagniig. Ano po? Kung paano uunahin po natin yung mga prinsipyo ng kaharian ng ating Panginoon. How to build an kumbaga paano natin paano natin nga po mapa-prioritize yung principle na yun by cultivating na kung saan ay intimacy with God. Yung patuloy na yan pong panalangin na yan, ano? Sabi nga po ni Haring David, kung paanong yung batis ang hanap ng isang usa, hinahanap ng Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Kaya po yun, gusto ng ating Panginoon lagi ang kanyang pakikipagniig. Kaya po sa gawain nating ito, sa prayer na ito, we are in the right track. Naandun po na kung saan ang patnubay ng Diyos ay nasa atin. Dahil kung saan ay gusto lagi ng ating Panginoon ay lagi natin siyang nakakanaig every now and then sa ating pong buhay. Ano po? Sabi din po dito sa aklat po ng Psalm 27:4, isang bagay lamang aking mitiin, isang bagay itong si Yahweh hiniling, ang ako'y humamagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yung patnubay niya ay aking mata mo. Di ba? Kung ito po si Haring David sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, nagkasala po siya, pero andun pa rin po. Kaya sabi nga po si Haring David ay malapit sa puso ng ating Panginoon dahil nung siya ay magkasala, nung siya po ay nangalo niya siya kay Bathsheba at pinatay pa yung asawa, ay pero andun naman po na kung sa'y nagpakumbaba siya at andun lagi siyang nakikipagniig. Kaya nga po yung dapat makita po natin yung halimbawang isang bagay lang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hiniling, ay ako lumagi sa banal na templo. Ano? Yung lagi tayong nakikipagniig, nakikipag-usap sa ating Panginoon. Ano po? Another thing, how to build an our intimacy with God. Paano daw po natin mauumpisahan na lagi tayo nakikipagniig sa ating Panginoon? Intimacy is closeness between people and person relationship. Ano? Yun nga po yung pakikipagniig na yun ay tayo dapat lagi na kung saan ito yung ibig sabihin. Lagi tayo nakikipagpalagayang loob, intimacy sa ating Panginoon. Ano? Sabi nga po dito ay dito sa ating paano daw po natin mabibuild yung intimacy sa ating Panginoon. We must treasure the relationship we have with God. We must willing to lose everything just to keep. Sabi nga po dito, to keep it. Ano? Andun nga po napahalagahan po natin yung relasyon natin ito na meron tayo sa ating Diyos at handa po tayo mawala ang anumang bagay na meron tayo. Ano po? Kung atin pong babasahin itong andito kaya yun yung aking sa aklat po ng Mateo, ito po yung isa kung saan sinabi yung natatagong kayamanan. Sabi nga po dito ay ito nga po yung
Dahil andun nga po na kung saan ay maibibuild natin yung pakikipag-iingat natin ito sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Mateo 13:44, ang natatagong kayamanan, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, tinabunan muli sa laki ng tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. So, yung ating kingdom, yung karyang yun ng ating Panginoon na andito na sa atin. Kaya ano pa yung ating hahanapin? Siya yung may-ari na lahat ng bagay. Tayo yung tagapagmana. Talagang tuwing mga Lord, salamat. Ako'y tagapagmana mo. I am highly favored kasi yun ang sinabi ng Biblia, pinaangkin ko yun. I am the son, I am the daughter of a king, ako'y anak mo, ikaw ay hari, ikaw may-ari na lahat ng bagay, kaya ako'y tagapagmana mo, Lord. Kaya salamat. Basta wag lang po tayo, magtiwala lang po sa ating mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi nga po, how to build our intimacy with God, ay andun nga po. Na kung saan pinakikita sa atin yung ating pagpapalagay loob o yung ating laging pakikipagniig sa Kanya, yung closeness natin para sa ating Panginoon. At para nga pong ito, yung relasyon natin ito, ay atin pong pahalaga na parang na kung saan yung paghahari niya sa buhay po natin, parang nakahukay tayo ng isang kumbaga ay naandun niya kung saan ay mamahaling mga ng ginto na kung saan ay nasa busi, na kung saan ay pinagbili natin lahat at yung lugar na yun na meron nating natagpuan natin yun na lang ang ating kumbaga tinetreasure na natin. Walang iba kundi sa ating spiritual ay yung ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Ano po? Another thing, sabi nga po dito, your nurture, pagyamanin daw po natin yung relasyon natin ito sa ating Panginoon. You nurture your relationship with God to grow and desire His desire. It is where God ay impart His nature to us and manifest His glory in our lives. So, paano natin yung relasyon natin ay manonurture? Paano daw po natin pagyayamanin yung relasyon natin ito sa ating Panginoon? Na kung saan yung hangarin dapat ng ating Diyos ay maging hangarin din po daw po natin. Ano po, yung kung saan ay ipinakita nga po dito na kung saan yung relasyon, na kung saan may dalawang bahagi ang relasyon. The Lord has no problem, all the way po ang ating Panginoon. Lagi po siyang andyan, lagi siyang all out para sa atin. Sabi nga po, pagpalain tayo, mahalin tayo, andun nga po na protektahan tayo, ang problema mismo ay within ourselves, di ba? Na kung saan ay andyan na nga pong may nangangaral na salita ng Diyos pero hindi pinapansin. Yung pag sinasabing, Lord, gawin na ang pagiging Kristiyano. Yung pagiging aaral natin ng salita ng Diyos, huwag natin pagsawaan, yung pananalangin, patuloy po tayo. Yung pagme-meditate ng kanyang salita sa araw at gabi na sinabi ni Josue, dili-dilihin. Joshua, na kung sa araw at gabi, di ba? Yun ang sinata sa atin. Sabi nga po, do not allow your word to depart from it, di ba? Huwag nating hayaan na kung saan ay mawala sa atin ang mga salita ng ating Panginoon, bagkus palalo pa nating paigtingin ang ating relasyon. As we continue to nurture o patuloy nating pagyayamanin ang ating sarili sa pasalita ng ating Panginoon, yung desire po natin, what the Lord has desired ay magkakaroon ng alignment, adjustment in the spirit. Yung spiritual frequency natin, yung espiritu natin at espiritu ng ating Panginoon, magkakaroon ng alignment sa bawat isa. And we have to alignment in the frequency of heaven and the mind of Jesus operates on us. Kung ano yung isip ng ating Panginoon ay sading magiging takbo ng ating kaisipan. Bakit? Kasi nga, andun na yung kung saan pinagmayaman po natin yung ating relasyon sa Kanya. So, naandun nga po na kung saan dapat makita po natin. Kaya ang halimbawa po nito ay si Moises. Makita po natin kasi nga po dito sabi nga, it is where God impart His nature to us and manifest glory in our lives. Kung makikita po natin si Moises, dito po sa Exodus chapter 34, nung ang ating Panginoon ay pakausapin si Moises na binigay yung 10 commandment, sabi nga po dito sa 27, then the Lord said to Moses, write down the words for an accordance with this word. And I made a covenant with you with Israel. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights that without eating bread or drinking water, he wrote on the tablets of the word of the covenant, the 10 commandments. Sabi po dito. Tapos sabi nga po dito, another thing sabi, when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of covenant in his hand,
he was not aware that his face was radiant because he had spoken in the Lord. Ano? Hindi na malaya ni Moises yung kanyang pakikipagniig sa Diyos ay nagliwanag na pala, nag-transfer na pala sa kanya yung glory ng ating Panginoon. Naandun na kung sa'yo nagliliwanag na pala yung mukha niya, hindi niya alam. Kaya nga po yung mga Israelite sabi, natakot sila. Sabi, takpan mo yung mukha mo. Dahil nagliliwanag, hindi lang ko, dahil ganun po, pag tayo po ay lagi nakikipagnig sa ating Panginoon, yung glory ng ating Panginoon ay mapapapunta sa atin. Radiant. Sabi nga po, not aware. He was not aware. Hindi niya alam na yung kanya palang mukha ay nagliliwanag na. Dahil andun nga po, he had spoken with the Lord. Ano? Andun ang kanyang pakikipagniig sa ating Panginoon. Oh, napakaganda po nung ating ginagawang ito kung ating magaganap. Ano po mga kapatid? Dahil ito nga po ay napakadakila ng ating Panginoon kung lagi nga po natin siyang kakausapin. Ayan po, umaano ang aking espiritu, kumikilig. Hallelujah, Lord Jesus. Ayan po. Kaya ayan po yung makita natin, mga kapatid, na kung saan ay dapat po natin yung ating pakikipagniig gaya ng nangyari kay Moises. Ano po? Nurture our relationship. Pagyamanin pa po natin, mga kapatid. Kaya na nangyaring ito kay Moises 40 days and 40 nights without taking any kind of food or water. At nakita natin na sabi nga po, nagluluwanag ang ang luwalhati ng ating Panginoon sa buhay, sa muka, sa katauhan po ni Moises nung siya bumaba. Di ba? Kung ating iisipin, ano ay mangyari, kung gagawin mangyari, gaganap sa atin yon. Sa ating mga Kristiyano, tayo ay siguro parang sundan nasa cloud 9, nasa lapaap dahil nakapiling natin yung lumika sa atin. Ano? So, ayun po, sabi nga po dito, how to build to our relationship with God. You feel at home in His presence. Dahil dito po, in His presence, the devil is off limit. Kung lagi tayong nasa presensya ng ating Panginoon, hindi tayo masasaling ng dyablo. This is our time to rest. Yun yung ating kapahingahan. Ano sabi ni Haring David? Awit 84:10, kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo manahan, 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay ng pinto na yung templo kaysa ako'y mapasama sa masamang tao. O di ba? Feel at home in His presence. Manatili tayo na kung saan ay sa presensya ng Panginoon, hindi tayo masasaling ng dyablo. Dahil ando na ang Diyos natin, ang ating pong laging kasama, mga kapatid. Kaya yun po ang dapat nating makita at maunawaan, na tayo po ay laging andon in the presence of God. Yung pakikipag-intimate natin, lagi tayong pakikinig na sa ating pakikipagniig. Sabi nga po dito, isang lugar lamang ang di pwedeng tahanan ni Satanas at tayo ayun kung tayo ay nasa presensya lagi ng ating Panginoon. Ano po? Kahit nga sabi nga, kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo kaysa 1,000 araw na ibang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay ng pinto ng templo mo kaysa mapasama sa masamang tao. Isang lugar na hindi pwedeng manahan ng si Satanas, ayun tayo ay naanyayahan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po dito, sabi nga po dito, ano po yung meron tayong dapat makinawaan? Truth to founder, that we should know. Ano po yung katotohanan dapat nating maunawaan? Building intimacy with God is knowing what is our priority. First thing first, the kingdom of God. Yung kung anong dapat unahin, unawaan, truth to founder, yung ating pakikipagniig sa ating Panginoon, knowing what is our priority. First thing first, ano yung first thing first natin? Yung kingdom of, yung kaharian ng ating Panginoon. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. First thing first, hanapin muna natin ang kaharian ng ating Panginoon. Yan po ang sabi ng Matthew 6:33. Ano po? At how to establish? Paano daw po natin may establish ang rulership over our lives? And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. So ano ang sabi? First thing first, unahin natin ang kaharian ng Diyos. At andun nga po, mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong kalakasan. Ito yung unang utos ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, lagi po nating unahin ang kapakanan ng ating Panginoon. Lagi po nating siya pong iprioridad sa ating mga commitment, sa ating mga ginagawa.
Yun po yung napakahalaga at I'm sure na kung saan ang Diyos ay hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan, na andun mararanasan natin ang kanyang kabanal-banalang presensya. Through the power of the Holy Spirit, andiyan lagi na siyang makikinig. Andiyan lagi na siya at tayo ay sinasamahan. Ayan na naman ang aking espiritu, kumikinig na naman. So purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. So ayan po mga kapatid, dapat how to establish His rulership in our lives. Mahalin po natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan at buong lakas ang ating Panginoon. Ito po yung unang utos sa atin ng ating Diyos. Oh, hallelujah, Lord God. Purihin ka, Ama. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa iyong katuwiran at kabanalan. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Salamat, Ama, na ikaw po ang Diyos na nagtuturo sa amin, hulalakira bahande, sa bawat isa, sulalakira bahande sa aribahande. Oh, thank you, Holy Spirit, for being with us. Hallelujah. Mangusap ka po, O Diyos, sa iyong mga anak. Ikaw nga po ang Diyos na patuloy na mag-impart sa kanila kung ano yung naisin mo sa aming pag-aaral na ito na yung mga salita, O God. Mapapurihan ka at tunay nga po, O Diyos, na patuloy na naisin namin na ikaw ay aming makaniig. Makipag-intimate kami lagi sa iyo, God, dahil ito yung naisot at panawagan mo. Salamat, salamat po, Panginoon, na sa ganitong panahon, we are living in the last day, Panginoon, na sabi mo nga po, Panginoon, ang mga tao sa huling panahon ay mga sama, lalo pang magpapakasama. Pero Lord, salamat. Andito kami, Panginoon, na patuloy na nakikipagniig sa iyo, God. At sa aming panalanginan, O Diyos, Lord, i-control mo po ang lahat ng bagay. I-control mo yung mga bagay na kung saan hindi mo pa kalooban na nagaganap, O God, in the name of Jesus. Oh, thank you, Father God, for tonight, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga panalangina ng aming mga kapatid ng bawat isa. Salamat sa pagtugon mo, O God, kung mayroon man pong nadidelay, Panginoon, na andun po, Panginoon, nabigyan mo po sila patuloy na pag-asa na ikaw lamang po at tutugunan lahat ng ito, Panginoon. Salamat, salamat po, O Diyos, tunay sa iyo lamang kapurihan, pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Thank you po mga kapatid. God bless everyone. Salamat po sa inyo. Ma'am Beverly, sis kapatid, salamat. God bless po.